mga ka-business. Ayusin ko lang itong motor mga ka-business. Ayusin lang ako. Motor natin. Lahat na naman. Mga business parang ano po sa nila. Interview na! Interview na po. Sana makapasok tayo sa trabaho mga business Alright mga business natin dito sa Dodong mga business. Interview kasi niya ngayon sa SM mga business Right? Babalikan po namin kayo mga business. So yun po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Napapansin niyo po na mamagay yung mata ko. Damag po kasi ako hindi nakatulog mga ka-business. Kasi sobrang sakit ng ngipin ko. Actually umuuga na po siya, kaya lang natatakot ako siyang hilahin. Or yung biglain po ba mga ka-business, kasi nga naalala ko po yung kuya ko na namatay dahil sa pagpabunot ng ngipin. Kaya takot din ako magpabunot. Imbis na nabunutan na po ako dati nung nagpapustiso po ako, na yun nga po ay sponsor ni Ma'am Cici tsaka ni Papa Dins po. Kasi nga kamuntik na po ako nung time na yun, kasi 4 na ngipin yung nabunot, tapos yung isa yung tinira, dahil 5 po yun. Kamunti na po ako mag-collapse kasi noon, dahil sa sobrang taas ng dugo ko, hindi ako mabunot-bunutan, kaya nilagyan na lang ko ng gamot sa dila para bumaba, ayaw. Ang ginawa ng 2 assistant ng dentista ay hindi na lang sinabi na mataas yung dugo ko, tapos yun, sinalang na po ako sa pagbunot ng ngipin. Tapos natakot yung doktor kasi naglalak na yung bunganga ko nung pagkatapos na po ng pang-4 na bunot. As in, nanginginig na po yung yung panga ko. Ginawa niya, sabi niya, upo ka muna sandali. Natakot din siya mga ka-business kasi siyempre high blood nga. Siguro sabi ng ano ba yan? Sabi ng dentista dahil wala siyang kamalay-malay na mataas yung dugo. So ayan po, magdamag pong masakit yung ngipin ko. Dito po yung umuuga. Paulit-ulit na kami, nandun na kami sa dentista nung nakaraan sa center, sa Bakumbong. Tapos nagpa-schedule na ako, hindi ko na naman natuloy. So ngayon siguro sana mapuntahan namin ni Kuya Bukini, kasi gusto na po talaga siyang bunutin dahil lagi siyang sumasakit. Yung sakit nga niya ay konektado hanggang ulo. Sobrang kirot. Yung ngipin mo, masakit pa yung ulo mo, parang may oxygen yung utak mo habang tinan nyo, namaga siya dahil hindi ko na kaya yung sakit eh. Naalala ko kasi yung kuya ko noon, tiniis niya yung sakit, halos iuntog niya na yung ulo niya. Tapos
Nung nagpa siya ng palagi siyang nilalagnat, pabalik-balik, din na siya makakain. Nagpa siya na siyang magpabunot ng ngipin niya. Kinausap niya yung mga anak niya. Tapos noon siyempre bago kabunutan, meron pang waiver na pinapayagan na ganun. Kasi nga, pag binunutan po kasi siya, nung binunutan siya noon ay may nakitang pa siya, di ba pag masakit po, as in, makikita mismo ng dentista yan na magapa or meron pa something na dun sa loob, kaya hindi pwedeng tusukin, ganon. Kaya, yun ang kinakabahan ako. Baka sumunod ako sa kuya ko, mamatay ako. Bang takot. Kasi talaga pong namatay ang kuya ko dahil po sa pagbunot ng ngipin dahil nag-bleeding na po siya. Pagkatas niyang mabunutan, nakauwi na siya ng bahay. Hindi niya sinasabi na nagdudugo yung ngipin niya at yun niya sinabi sa mga anak niya at sa asawa niya. Tapos nung isinugod na sa ospital yung kuya ko ay yun nga, wala na. Namatay na siya. Ano pa yun mga ka-business? Pandemic. Nangyari yun. Tapos, yun nga, hindi lahat pwedeng pumunta. As in, may tao lang kung ilan na yung papasok sa sementeryo. Hindi rin ako nakapasok. Kahit na kasama kami ng mga bata. Nandun lang kami sa labas. Kasi bawal. Say hi muna. Hi. Hello. Baby. Uy, flying kiss mo na mga ka-business. Baby. Opo. Get mo the baby. Siya, nagpapa-arte siya pag magbablog tayo. Gusto niyang laging nakiki-eksena. Halika dito, come here na. Ha? Bed? Oh, you get the bed na. Doon, inside the room. Inside the room, get the bed. Dali na. Go to your daddy. Okay. Go to your daddy na. Oh, tinan mo yung diaper mo. Kita pa. Ngayon pa mga kabisnes, naputol tayo sa ating pag-uusap. Mga kabisnes. So, siguro yun na nga pong gagawin ko. Magpa-schedule ako sa pagbunot ng ngipin. So, pag nabunutan tayo, so hindi tayo makakagalaw. At syempre, mabibina tayo. Masakit. Kumilos. Mahirap kalaban ng ngipin. Maganda nang lagnatin ka kaysa yung ngipin yung kalaban mo kasi pati ulo, konektado. Si Kuya Buknoy po ay tulog pa kasi nga nag-edit siya ng gabi. Pero tinutulungan naman siya ni Kens. So, ayan po mga ka-business na lalapit ng outing namin. Ano na ngayon? 21. Hanap tayo ng mas malapit lang, tas mas hindi masyadong mahal. Kasi siyempre hindi man sa nanghihinayang, kailangan natin magtipid. Siyempre pag maliit yung views, maliit din yung sasahurin mo. Pero pag malaki yung views, malaki din yung sahod mo. Hindi naman sa kalakihan, hindi naman aabot ng 30. Saya na tayo, magkaroon tayo ng 15. Minsan nga wala pang 15. Wala pang 10. Tatag lang. Kubayan ng loob. Ang hirap ng yung lahat inaasa sa YouTube. Kasi kapag bumaba ang views mo, wala. Si Tudong Charing, pinagtatrabaho na siya ng papa niya dahil siyempre po. Ate, call mo ate. Ate, water daw. She need water. Nangingi siya ng tubig mga ka-business. Go to your ate. Call ate, call. Dirty and dirty. Coffee and coffee. Po. Oh, no. Magdi-dirty si baby. Don't do that. Love mo si mama? Daddy, love mo?
Opo, very good very good sagot What do you want, water? Oh, can you call ate? Si ate. Louder. Ate. Call ate. Oh, look mo ate, there's ate oh. Oh, yeah, Kadiri, your toes is so very dirty. Call ate, call. Oops! Oh. Uy, yung galing ah. Uy. Uy. Makulit na siya. Say hi muna. Hello. Antayin natin magising. Ayan na si Dodong Charing. Si Dodong Charing. Pauwi na. Birthday pala ngayon ni Estong Lakay. Pero hindi tayo makakapunta mga ka-business. Sakit ang ngipin. Sakit ang ulo. So, hi. I love them too. Merrily, life is gonna dream. Row your boat up gently down the stream. Susunod-gis niya pa yung baby niya. Kuha ka dyan, mahulog ka dyan. Bebe, mahulog ka dyan, bebe. Ha? Suot-suot pala talaga niya yung sapatos na yan. Dali. Aakyat ka. Climb. Ay, climb pala. Pambihira, English kasi. Yan ang mahirap mga ka-business kasi English. Hindi ko naintindihan climb. Climb pala eh. Ang bihira yan. Ah. Ha? Sit. Sit. Oh, sit. Yan, sit. Oh, ano pa? Walk naman. Walk. Yung mga ka-business, namasyal kami ngayon. Alas 6 pa lang ng gabi. Pero akala mo, alas 8 na. Sobrang dilim na mga business. Sobrang dilim na yan. Ano lang, parang maliwanag lang sa cellphone. Gawa ng, paano yung kuha nito eh. Yung camera nito mga ka-business. Pag gabi para siyang na night mode mga business. Akala mo parang ano lang, alas 5 lang. Pero gabi na yan mga ka-business. Ang linaw lang kasi talaga niya sa camera. Ay, Sit daw, sit. Sit. Baka mabalintong ha. Yeah, digi. Wala kasing ulan mga ka-business kaya pinasyal namin. Ang ganda ang panahon. Ganda na panahon, makita naman natin Ang ganda na panahon. Climb. Oh, slowly ha. Assist kay baka mamaya balintong yan dyan. Hoy, mahulog ka dyan. Just wait. Wala kay maikutan na. Wala, bawal. Ginawa eh. Kauwi ko lang mga business. Kaya ako namasyan sa pangalan kong anak mga business. Mga musta sa kanila. Nandun sila si Den, nandun pa sila. Makmak. Si Makmak kaya tinulungan si
yung boyfriend ni Jamila, tinulungan si Kim para masikaso yung mga kailangan i-online ngayon mga business, kasi nag-online yan sila tuwing gabi, no? Online selling sa gabi yan sila nag-online selling. Ang tinutulungan ni Makmak doon kasi may mga bagong dumating mga jacket, no? Mga items, iba't ibang klaseng jackets. Yung tumulong si Makmak doon na asikasuhin kasi di ano yun kumbaga ilagay sa mga hanger at may sampay dun sa yung pinakasampayan para dun na makikita dun sa mga mamimili sa pro online kung sino may gustong bibili. Andun si Makmak, andun din si Dindin, nagpaiwan pa doon mga ka-business. Nauna na akong umuwi. Masya lang ako na ano lang bumisita, nangumusta sa kanila. At yun, as usual, yun pa rin yung kanilang hanap buhay. Araw-araw naman po pala talaga yun, mga business, walang tigil yun. Pag online selling nila, kasi yun lang naman ang pangunahing hanap buhay din nila talaga sa ngayon. Tas yung kay Jamela sa ano naman yun sa kanya, yung work from home, yung sa ito yung call center na work from home na nakabase sa US. Kuminsan daw yan walang tawag, pero sabi niya kanina ay meron daw siya magtatawag naman daw yung pagka magsisimula na ganyan. Kasi ano nga, on call mga ka-business. Yun ang kanilang pangunahing hanap buhay. At tulo kayon pa rin kasi siyempre pag hindi sila mag-online selling, wala rin silang income mga ka-business. Pero yun lang talaga rin pangunahing hanap buhay nila sa mga ka-business na nila. Hindi na ako nagsasalita ng sobrang lakas kasi tulog na si Tinay mga ka-business. Hindi na kami kukuha ang transient. At sabi ko rin kay Jamela, hindi na siguro natin kailangan ng sobrang luho pa, no, mga business. Yun ang pinupunto ko rin, yung sobrang luho pa, dahil siyempre mas sigit natin kailangan yung pera sa araw-araw, pangailangan sa bahay. Bagaman kailangan din natin mag-bonding kasi matagal na nga hindi natin nagawa yun. Pero para sa akin naman bilang practical mga ka-business, kasi pag kukuha pa tayo ng transient natural, mabayad tayo ng mahal po kasi ang transient mga ka-business. So sabi ko kay Jamila, pag-isipan mo mabuti kung alin ang mas mainam sa atin. At least ang mahalaga, nakalabas tayo, nakapag-banding tayo sa buong maghapon o kaya sa buong magdamag na nag-asawa-kasama. Okay na yun para sa akin nakalabas tayo minsan na nagkakasama para doon sa mga kapatid mo, na matutuwa yung mga kapatid mo dahil iba kasing banding na yung buong pamilya talaga tayo nandoon. Kumbaga moment ba natin lahat yun, moment natin. Isang memories din yun mga ka-business para sa aking pamilya na minsan namin nagawa ito. Totoo, noon talaga hindi pag may umaalis, hindi ko aalis minggay o sila lang, mga bata, wala ako kasi una nasa trabaho ako talaga nasa trabaho araw-araw. Sa madalas na pagkataon yun, sila umaalis, tapos hindi rin sila kumpleto. Tapos kung minsan naman, kung kami ni Minggay ang alis, may kasakasang bata, hindi rin kumpleto. So, eto, sa pagkataon na to, mga ka-business, na magkakasakasama kaming lahat. First time to mangyayari sa amin. Kasi walang nangyayari sa amin noon na umalis kami na isang buong pamilya kami. Wala.
hindi talaga po pag maalis, nakakaalis-alis naman. Hindi naman sa hindi noong madalas naman. Hindi buo nga lang. So sa pagkakataon na ito mga ka-business, first time namin gagawin ito. Na buo talaga kami. Mga ka-business. So yun. Yun lang napagkuntuhan namin na kakainan kami doon sa bahay nila. Abangan na lang po mga ka-business. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Mga ka-business namin minamahal. Wala kasi ang vlog talaga. So pang ilang update na ito, 2 o 3 na. Yung patungkol dyan sa ating lakad ngayong December 5. Medyo matagal-tagal pa naman. Mga ka-business halos halos magto 2 weeks pa halos mga ka-business. Pero sandali lang naman kasi yung araw. Yun lang yung aking, kaya ako pumunta kasi yun yung aking sadya sa kanila. Ipaalam sa kanila na kung po pwede, huwag na kami kumuha ng transient. Yung simple na lang mga ka-business. Dahil ayaw ko na rin yung gumastos mga ka-business sa panahon kasi ngayon napakahirap ng buhay. No? Naging practical lang ako. Kaya sabi ko sa anak ko, yung magastusin mo dyan na transient, i-ano mo na lang, panggastos mo na sa bahay. At least paano, kung nandun tayo sa area, kung sa maghapon o sa magdamag lang, wala nang transient. Kasi mahal din po mga ka-business. At least ang babayaran namin kung per head na lang, o wala na kaming kukunin pang kung halimbawa ay may naantok man dyan, kung sa bata, kung kakuha man kami ng isang cottage, kung mayroon namang kapirasong mga upuan doon na pwede naman patulogin yung bata, kung halimbawa lang. Basta hanggang ganun na lang mga ka-business yung aking sa kanila, yung aking suggestion sa kanila mga ka-business. At umuo naman yung panganay ko, sabi niya bakit mas mainam na rin at kasi nga sabi ko nga anak, alam nyo naman hindi naman tayo tulad ng iba na sobrang kumbaga may kapasidad talaga sa mga ganung bagay. Tayo talaga may kalotohanan na mas kailangan natin ang financial sa pang-araw-araw din sa loob ng bahay. So naintindihan naman niya business. So yun lang mga ka-business, salamat po, napakarami. Support lang po natin always ka-business official, Papa Des TV, ka-business family, Mrs. Kibe official at Famous Budang official mga ka-business. Ang ibang lingkod, Kagwang Buglay official. At sa lahat ng mga kagwang, sa mga ka-business, please support po. Alright, God bless po sa ating lahat mga ka-business. Buti hindi nagising. Hininaan ko lang boses ko eh. Alright.